May nangangalaga sa ating mga kababayan kahit nasa abroad ang kanilang mga kapamilya. Ito po ang espesyal na edisyon ng inyong public service program, Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation dito po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Nag-aalala ang ating mga kapamilya ng OFW habang nag-a-abroad ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero nag-aalala din ang ating mga OFW sa kalagayan naman ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Pero alam niyo ba na may nangangalaga sa kanila? Mula sa Office of Civil Defense ng Department of National Defense, makakasama natin si Ginoong Mark Timbal. Siya po ang Chief of External Media Relations. Sir Mark, welcome po sa Bantay OCW. Ma'am Susan, magandang umaga po at sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood online dito sa ating programa. Magandang umaga po, magandang araw sa lahat. Yes, at kahit anong oras sa panunood ng ating mga kababayan, tiyak na makakarating itong napakahalagang mensahe na ipapaabot ninyo, Sir Mark. Number 1, Office of Civil Defense. Sabi ko, wala kayong dapat ipag-alala kasi may mag-aalaga sa kanila mga mahal sa buhay, di po ba? Tama po kayo dyan, Ma'am Susan. Ang ating pong Office of Civil Defense ang siyang nangungunang tagapangalaga ng kaligtasan ng mga kababayan natin sa usapin po ng disaster. Ito pong aming tanggapan ang siyang tinakda ng ating batas na pangunahan ang paghahanda at paninigurado na ang bawat Pilipino nandito sa loob ng bansa at kahit sa labas ay handa at protektado laban po sa panganib ng iba't ibang mga disaster, lindol, bagyo, mga natural hazards, pati rin po yung mismong mga human-induced dangers po. So paano po ninyo ginagawa itong proteksyon na ito para maibaba, lalo pa sa ating mga kababayan sa malalayong bahagi ng bansa? Alam niyo po, Ma'am Susan, yung ating pong disaster management system dito ay mas napalakas dahil po in-affirm or pinagtibay ng ating Pangulo yung ating filosofiya ng whole of nation, whole of government approach. Na lahat po ng mga Pilipino ay dapat magbigay ng kanilang tulong at ambag para mapalakas ang ating bansa, mapatatag ang ating bagong Pilipinas laban sa disasters. Ang Office of Civil Defense po, totoo, bilang isang ahensya, hindi naman po namin kaya lahat gawin ito. No? Parang superhero naman po kami lahat yan. No? Pero ang aming pong ginagawa ay pinapangunahan po natin ang mga pagpaplano, paghahanda sa tulong ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at iba't iba pang sektor para masigurado na number 1, ang ating mga kababayan po ay alam kung paano pangangalagaan ng sarili nila, paano sila maghahanda sa iba't ibang mga panganib. At syempre, dapat alam nila yung mga panganib na yon. Number 2, kung meron po sa kanila na nakatira doon sa mga lugar na nasa panganib or may banta ng panganib, obligasyon po ng ating pamahalaan sa pamumuno po ng Office of Civil Defense. Kami po din ang Secretariat ng NDRRMC or National Disaster Risk Reduction and Management Council na siguraduhin na maialis namin ito po mga pamilya na ito, mga komunidad na ito, doon sa lugar ng panganib habang andyan po yung panganib or nakaamba yung panganib. At kapag sila po ay naialis namin doon, pangatlong obligasyon po namin ay siguraduhin na habang sila ay nasa ilalim ng pangangalaga ng pamahalaan, ang kanila po mga pangangailangan, lalo na kung sila ay nasa evacuation center, ay maibibigay po natin tubig, pagkain, mga gamot, at iba pang mga pangangailangan para kung maalis man na sila doon sa evacuation center, makapag-uwian, makabalik sila sa normal na kanilang pamumuhay. At pang-apat po na obligasyon, kapag sila ay nasa lanta, trabaho din po ng inyong Office of Civil Defense ang siguraduhin na makabangon po itong mga pamilyang ito sa lalong madaling panahon. Makabalik sa kanilang pagtatrabaho, makabalik sa kanilang pag-ieskwela, yung kanilang mga ari-arian ay maisaayos, mga tahanan. At ito pong mga ito, may mga tulong po na laging nakahanda ang ating pamahalaan na inaasikaso ng Office of Civil Defense at pati na rin ng iba't ibang mga ahensya na kasapi ng NDRRMC. Yung lahat ng binanggit po ninyo, lalo na yung mga actual, mga on-site actions na yan, ay napapabalita kahit paano. Hindi po ba? Nakikita namin yan.
Pero napakahalaga yung una preparasyon. Totoo po. Paano sila inihahanda sa ganitong klase ng mga sakuna? Kasi syempre, alam natin yung pagdating ng sakuna, hindi po natin alam kung kailan darating yon. Pero alam nating mayroon, Totoo. may darating. Paano yun? Tama po kayo dyan, Susan. Ang pinakasusi po talaga dito ay yung pagpapalakas ng kahandaan. Hindi lang ng buong bansa sa whole, ano po, pero nagsisimula po tayo sa mismong pamilya. Bilang ang basic unit ng ating pamayanan, ano po. Kung ang pamilya, sigurado po tayo na nakahanda. Laban sa kahit anong panganib. Kahit papaano magiging kampante kami dito sa NDRRMC at saka Office of Civil Defense na mapapalapit tayo doon sa zero casualty goal po natin. Ayaw po kasi natin na may madidisgrasya. So, paano po natin ginagawa yon? Number one, ang ating pong pagpapalakas ng edukasyon sa ating mga kababayan patungkol sa kaalaman sa mga panganib dito sa ating bansa ay pinalakas po natin ng sunod-sunod at tuloy-tuloy. Ito pong pagpapalakas ng kaalaman po na ito ay hindi lamang po doon sa eskwelahan kung saan parte ng curriculum na itinuturo yung disaster preparedness, kundi mismo po tayo sa Office of Civil Defense at yung ating mga disaster managers, mga trainers natin, at mga kakampi natin sa pribadong sektor at iba pang ahensya ng pamahalaan ay bumababa mismo sa community. Nagsasagawa po tayo ng mga training, community-based disaster risk reduction, para po matutunan ng bawat pamilya, bawat individual, pati nga doon sa mismo mga nasa opisina sa private sector, kung ano-ano po yung mga panganib na nandito sa Pilipinas. Kung tutuusin po, Ma'am Susan, pinagpala tayo dito sa Pilipinas, ang dami nating blessings na natatanggap in terms of natural resource. Ano po. Sinuwerte din po tayo sa disaster component. Bakit? Kasi lahat... At least balance. Totoo. Lahat po halos ng mga panganib na maaaring magdulot ng disaster, meron tayo dito. Liban na lang doon sa mga snow or winter-related. Yun ang wala tayo. Yes, wala po tayo niyan. Kaya, sagana naman tayo sa init. Totoo po yan. Meron po tayong El Nino na binabaka ngayon. Kasama din po yan yung usual na bagyo, pagbaha, pagguho ng lupa, pagputok ng bulkan. Inaasikaso po natin yung Mayon operations ngayon dahil pumutok po siya nung nakaraan. At si Taal naman po, yung mga area sa paligid, patuloy po natin minamatsagan at pinapangalagaan yung mga kababayan natin kasi medyo merong sama ng hangin na nilalabas po ang bulkan at ito po ay ating minamatsagan nga at ang ating mga kababayan ay binibigyan po natin ng karampatang ayuda at pangangalaga. Yung kaalaman po sa mga panganib na ito, tinuturo po natin direkta sa community. Hindi lang po for the sake na para malaman nila, okay, merong panganib. Ang kaakibat po ng pagtuturo na ito ay yung kung paano ang dapat nilang gawin. Ano ang dapat nilang gawin bilang paghahanda bago dumating yung panganib, habang nagaganap yung panganib, at pagkatapos lumipas ng panganib. Kasi kung merong kahandaan na katulad ng binabanggit niyo before, during, and after, di ba less panic yan? Totoo po yan. Ang ating pong filosofiya po kasi, kapag nag-invest tayo, nagpundar tayo para sa pagpapalakas ng kahandaan ng ating mga pamayanan at mismo yung mga sambahayan po natin, bumababa yung kakailanganin nating gastusin para sa pag-rescue, pag-responde, kasi kaya ng pamilya mismo na maitawid ang sarili nila sa kaligtasan. Kaya pansin niyo po ngayon, ang ating filosofiya at operations ay more into preemptive evacuation. Maagap ang ating mga warning na binibigay po mula sa Pag-asa, sa FIVOX. Although ang lindol po talaga hindi natin mapupredict po yan. Pero po yung bagyo, yung pong pagputok ng bulkan, maagap po ang warning natin. May natatanggap pa rin po mga kababayan natin na text messages from NDRRMC. Kami po sa Office of Civil Defense ang nagpapalabas ng mensahe po na yan. Nagpapasalamat nga po tayo sa mga telco partners po natin kasi yung batas po tungkol sa Mobile Disaster Alerts Act ay patuloy na isinasakatuparan at pinapatupad, at yung mga kababayan natin doon sa mga areas na maapektuhan ng isang panganib ay nakakatanggap ng warning via their mobile phones. Ito pong warning po na ito, syempre, may kaalaman po na ibinibigay yan, anong dapat pong gawin. Kaakibat po niyan, ito po ay parang tulong doon sa initial na kaalaman ng kababayan natin, uy, may parating na bagyo, nakatanggap tayo ng warning, patunay na mayroon ng bagyo na dadaan dito sa lugar natin. Yung pagtuturo po natin na ang bawat pamilya ay dapat may go bag or emergency survival kit. Ito po ay mas pinapalawig pa po natin
para lahat ng tahanan meron sanang ganon. Mm-mm. Para kapag kinailangan at tinawag na ng local government unit yung immediate preemptive evacuation, magagawa ito ng walang pag-aalinlangan. And Ma'am Susan, gusto ko rin pong ipagpasalamat sa ating mga kasamahan sa media at mga kababayan natin. Hindi naman sa dahil natakot na yung mga kababayan natin dahil sa katutak yung mga namatay before sa mga panganib. Medyo wala nang nagre-resist ngayon pag nag-evacuation. Dati po kasi... Dati nga naalala ko, bumaha. Ang tendency ng tao, aakit sa bubong. Totoo po Di yan. ba? Aakit sa mas matataas na mga lugar sa sariling bahay nila. Totoo po yan. Pero ngayon, pag sinabi ninyong evacuate Totoo talaga. po. Noon, may resistance pa po yun. Nagre-reklamo pa po, lalo na yung mga pasintabi po sa mga kababayan po nating medyo nakakatanda na ang kinalakihan daw nila ay hindi naman bumabaha dito. Wala namang landslide na nangyayari. Pero dahil nga po sa climate change at iba na po ang panahon ngayon, yung mga hindi binabaha, supposedly, lumulubog na ngayon sa baha. Yung mga hindi pa na landslide, binabaon na ng landslide. Yung takot ng mga kababayan natin at yung apresiasyon dito sa bagay patungkol sa kaligtasan, mas naging cooperative na po sila. Kahit tirik pa yung araw at pa-evacuate ang local government, sumusunod na mga kababayan natin. Dati naghihilahan pa. May away pa nangyayari, pero ngayon hindi na po yun nangyayari. Salamat naman. So kahit pa paano, nagbago na rin, hindi ba, ang mindset ng ating mga kababayan. Hanggat wala silang nakikita na nandiyan na talaga yung panganib, saka pa lang sila susunod. So ngayon, napalakas na yung obedience o pagsunod nila sa inyo. At saka yung mga kababayan po nating OFWs, isa rin po yan sa pinagpapasalamat natin. Kasi minsan po, hindi maiwasan, medyo matigas yung ulo na nandito sa loob ng kapuluan natin. Pero pag nasa labas yung nagsasabi, napapasunod nila. Totoo. Kaya po pag may warning kami na nakikita ng mga OFW nating kababayan sa ibang bansa, kaagad nilang sinasabihan yung mga kamag-anakan nila dito, pag nagpa-evacuate, sumunod naman kayo para hindi kami nag-aalala dito. Kasi sa totoo, updated yung ating mga yan. OFW sa mga balita sa Pilipinas, kaya sila talaga nagsasabi sa kanilang mga kaanak. Totoo po yan. Kaya po, yung pagtutulungan po talaga natin, talagang mahalaga po yan. At kahit yung mga OFW na milya-milya ang layon sa ibang parte ng daigdig, yung kanilang pagmamahal, pangangalaga, pagkalinga sa ating mga kababayan na kamag-anakan nila, yun pa rin po ang isa sa mga susi para sa kaligtasan nitong mga kababayan natin. Pero syempre yung Office of Civil Defense, national, di po ba? Yes, ang scope ninyo. Pag halimbawa, sa kada barangay, sa kada munisipalidad, ang direct naman na makikipag-coordinate sila doon sa mga local governments na. Hindi naman direkta na lahat itatakbo sa inyo. Tama po kayo dyan, Ma'am Susan. Ang ating pong disaster management system po, replicated po yan. Kada level ng pamahalaan, meron po tayong disaster manager. Tinadhana po ng batas natin na walang level ng pamahalaan na blanco o walang tagapamahala ng disasters. Kaya po sa national, meron po tayong Office of Civil Defense. Kami po ang secretariat ng NDRRMC. Kami po yung nagpapatakbo nitong mga operations in terms of disaster management. Sa region naman po, meron po tayong Regional Disaster Councils. At sa region din po, bilang mga tagapangulo ng mga konseho po na yan, ang ating regional office ng Office of Civil Defense. So lahat yan, nasa ilalim ng OCD. Opo. Pero pagdating po sa local government, down from the regions, may Provincial Disaster Management Council tayo, Municipal and City Disaster Councils. Ito naman po ay pinangungunahan ng mga local government units natin, ng mga gobernador, ng mga alkaldes natin. Pagdating po sa barangay, ang disaster manager naman po natin ay mismo yung barangay captain. At ang kanya pong mga kasangga po dyan, ang barangay disaster committees. At ito po ngayon, kagaya po ng nasabi ko, yung pagpapalakas po ng disaster management natin and preparedness, doon nagsisimula sa barangay level. Kaya ang ating pong mas pinapalakas ang kakayahan at kaalaman din ay yung mga disaster managers natin doon mismo sa barangay. So sila na ang nagbababa ng mga impormasyon na yan sa barangay. Totoo po. Hindi lang po yung mismong pagpapakalat ng impormasyon, kundi mismo yung pagmamando doon sa community pag andyan po yung disaster. Pero may mga actual drill kayo na pinapagawa, hindi ba? Totoo po yan. 4 na beses po kada taon, ginagawa po natin ng nationwide simultaneous earthquake drill. Ito pong drill na ito, hindi lang po para sa Metro Manila. Ikaklaro ko po sa mga kababayan natin. Kasi ang iniisip po ng mga kababayan natin usually, yung the big one na nagbabanta dito sa Metro Manila na malakas na lindol. Lalo na nga po naganap yung earthquake dyan sa Morocco.
Pero ang Pilipinas po, dahil kapuluan po tayo at nasa Pacific Rim po tayo, marami din po tayong mga earthquake generating faults sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. Kaya lahat po halos na parte ng Pilipinas ay maaaring lindolin. Dahil ang earthquake or paglindol ay hindi talaga natin mapipredict kung kailan yan mangyayari. Ang pag-iisip po dapat natin ay ganito, lilindol. Yes. Hindi tanong ng kailan ito mangyayari, hindi, basta lilindol. So dapat handa tayo. So yung presence of mind niya, correct po. habang nangyayari yun and after. Opo, dapat sa earthquake drill, nagpa-practice po tayo mag-duck, cover, and hold. Sumusuot po tayo sa ilalim ng lamesa. Sinisigurado po natin ang ating katawan ay hindi naka-expose na bababagsakan ng falling debris. At sisiguraduhin natin, yung cover natin ay hindi tayo maiiwan habang lumilindol. So, hinahawakan po natin yun. Hence, duck, cover, and hold. Yeah. Ito pong earthquake drills natin, pangkalahatan po ito para kahit saan man maganap sa Pilipinas ang lindol, alam po ng mga kababayan natin kung anong dapat gawin. Ayan. So, napakaliwanag. Ano nga ba ang mandato o mandate ng Office of Civil Defense? At lahat tayo kasama po sa inaalagaan nila. Yung ating mga OFW sa sa mundo, wala kayong dapat ipag-alala. Anong pwede mong iwanan? Mensahe sa ating mga kababayan. Sir Mark, go ahead. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na pakikiisa sa ating mga programang pangkaligtasan dito sa Office of Civil Defense. Wag po sana kayo magsasawa na mag-attend sa ating mga earthquake drills, sa mga trainings po natin. At yung pagsunod ninyo sa inyong mga local government units po, mas pag-ibayuhin po ninyo para kapag panahon po ng panganib, ng disaster, masigurado po nating ligtas po tayo. Ang Pilipinong handa ay Pilipinong ligtas at ang Pilipinong ligtas po ay nakakatulong at nakakaambag sa bagong Pilipinas. Thank you very much. So, dapat lagi tayong handa. Ito po ang inyong special na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW. Sir Mark Timbal ang ating nakasama. Siya po ang Chief ng External Media Relations mula dito sa Office of Civil Defense. Palaging handa, yan ang itinutulak at sinusulong ng OCD. Siyempre, mula po sa Pilipinas Online Bantay OCW dito sa Inquirer.net at Radio Inquirer Online, ako po si Susan K.